Meron ako sa inyong ituturong paraan ng mabilis na pagpaparami ng bamboo, no? Meron tayong mabibili na talagang plain lang. Eventually po yan, pag nag-matured sa inyo, tutubuan po yan. Meron na po siyang tumubong mga ugat. So, ito, lalaki na rin po yan, ano? Yan, isa, dalawa, ayan. Nakat natin. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, nako, ito ko papakita sa inyo. Yun yung aking bamboo, no? Na talaga namang ang tagal-tagal ko ng alaga. Pero today, alam nyo po ba, na ito po ay naparami ko na, no? At meron ako sa inyong ituturong paraan ng mabilis na pagpaparami ng bamboo, no? At kasi kadalasan kapag nagpo-propagate tayo, ako madalas kapag kinakat ko po sila, hindi nagiging effective yung ginagawa kong pagpo-propagate, ano? Kasi pag kinat ko sila through cuttings, tapos eventually tatanim ko sila sa lupa or kaya sa tubig, nagkakaroon po sila ng mga dilaw, napupungus, no? Kahit na minsan pinalagyan ko na ng kandila or kahit na nilalagyan na natin ng fungicide, ganun pa din, hindi nagiging successful. And ngayong araw na to, yan yung mapapanood nyo. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP, at ngayon nga pong araw na ito ay propagations tayo ng ating Lucky Bamboo. Alam nyo po, ang Lucky Bamboo, isa po yan sa mga halaman na talagang laging napapasama doon sa listahan ng masuswerte, no? At kapag meron po kayo nito, siguradong magiging gabay nyo po ang halaman na ito sa inyong buhay dahil ito'y nag-a-attract ng positive energy. At sabi nga po, nakadepende sa bilang ng stock yung kahulugan ng mga gusto nyo mangyari o wishes nyo sa inyong buhay. At ngayon nga pong araw na to, pakita ko po sa inyo dahil naging successful yung aking propagations. Mas mabilis po itong propagations na to, kaya po yan yung isi-share ko sa inyo. Kaya samahan nyo ako. So narito po yung aking Lucky Bamboo na talaga namang kinat ko na po. Before, nagsubok ako ng pagkakat dito sa mga pinaka-stem niya sa stalk. And hindi nag-work, ano. At sabi ko, paano ko nga ba ito mapapatubo at mapapadami, no? Kung ganyan yung nangyayari lagi. Minsan naman, nagiging effective, pero minsan talagang hindi successful. Ito pong naisip ko ngayon, ikat ko na lang sila. Kasi, kapag halimbawa pong yung inyong Lucky Bamboo ay lumaki na, nagkakaroon po yan doon sa pinaka, yan, guhit niya, minsan sa ibabaw, nung parang panibagong plants, no? So, yan po yung nangyayari. Ang nangyari po sa akin, dito kasi plain lang pag nabibili natin, ano, as in wala yung mga ganitong dahon-dahon. Meron tayong mabibili na talagang plain lang. Eventually po yan, pag nag-matured sa inyo, tutubuan po yan ng panibagong plants katulad nito, no. So, ang ginawa ko po is, kinat ko siya. Yan. Yung mga ating tumubo dyan. So, ayan. And ngayon, wala pa siyang tumutubo. Pero, yung pinagkatan ko po niya, yung ganito na mga kinuha ko, i-winter propagations po natin. And, tingnan natin kung ano nangyari kasi eto na po siya, oh. Yaran! So, yan na po. Tingnan natin. After mga 2 weeks, no, less than 2 weeks ito, meron na po siyang tumubong mga ugat. So, ito, lalaki na rin po yan, ano. Tapos, papakita ko sa inyo kasi pag lumaki po ito, makakabuo siya ng ganitong stalk. Tapos tatanggalan nyo lang ng dahon para maging ganito, no? Pero sa ngayon, ganyan muna sila. Dahil ang ating gagawin is palakihin muna sila, yun ang target natin, ano? Pero nakikita nyo po, namumuo na po yung kanyang mga stalk, oh. Ayan, oh, humahaba na. Ito, papalakihin na lang natin. Pero sa akin, mas mabisa talaga itong sa water, no? Kapag halimbawang inilagay mo, tapos mag-uugat ng ganyan. Actually, pwede po kayong gumamit ng iba't ibang rooting hormones tulad po ng mga nabibili natin, ano, yung commercial, yung like Hormex, yung mga ganyan. And kung halimbawa naman pong DIY na rooting hormones, meron po akong ginawang video dyan na pwede nyo pagpilian. Aspirin, pwede rin po dyan yung mga cinnamon ground, no? Pero ako po, ito kasi
dinirekta ko na, no? Wala nang mga ganyang-ganyang rooting hormones. And magiging effective din yan sa inyo, no? Tinitiyak ko. And ayan, tingnan nyo yung aking plants ngayon. Nabubuhay siya as water plants, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, i-check nyo lang, ano. Mamaya papakita ko po sa inyo yung mga iba't ibang care tips, no, kapag ginawa nyo pong water plants itong inyong mga Lucky Bamboo. Pero po minsan kasi may tumutubo po dyan na ayan, no, katulad yan, pinamamahayan ng mga spider. Tingnan nyo po lagi, baka pinamamahayan, ano, tanggalin po natin yan. Tapos kapag yung kanyang tips, yan, minsan po nag-a-adjust pa yan, lalo na pag wala pang ugat, i-trim nyo po. So, ganyan lang gagawin nyo. Kapag nakakita kayo, gugupitin nyo lang. And, ayun. Ayan po. So, maganda na. And, ito, kasi ang mga bamboo, pamilya po yan ng Dracena. No? Itong Dracena na to, talaga namang pwedeng-pwede sa mga low light conditions. Kaya, even sa loob ng bahay, mabubuhay at mabubuhay po itong inyong Lucky Bamboo, no? At yung mga gusto ng indoor plants na maganda, ito po para po sa inyo to, no? Kaya lang po, make sure na napapalitan po yung tubig, ano. So, ano nga ba? At paano natin yan, inaalagaan to at pinapalitan, ano. So, tingnan natin at yung ating paglilinis ipapakita ko sa inyo, no. So, puntahan natin yung ating Lucky Bamboo dito. Kung matatandaan nyo, last year gumawa ako nung parang prosperity bowl, no, pero plants yung mga nakalagay. Ayan na po sila, no. Kita nyo ang lalako na at ang lalaki. And itong money tree dyan nakatanim yan, mga sapot-sapot yan. So natamba ko lang siya dito, pero kita nyo po yung Lucky Bamboo natin, ano. Pakita ko sa inyo, ayun yung pinaka stock niyan. And yan, sa lupa siya nakatanim, pero buhay din siya, no. Kaya lang po ito outdoor, no. Sa outdoor nakalagay. And medyo malilim po yung pwesto niya. Ang dami na rin sa kanyang tumubo, no. So pakita ko sa inyo siguro nang malapitan yung mga tumubo sa kanya. Ayan, oh. So iliko natin ng ganyan. Yan. Mas nakikita natin, oh. Kita nyo. Ang dami ng mga yung sinasabi ko sa inyo at ang lalaki na, no. So yan po yung ikakat natin kasi ito talagang ang kapal na. Ayun yung kanyang pinaka-stock, oh. Ang pakadami. So ang gawin natin is ikakat ko po. Pakita ko yung pagkakat ko nito, no. So yan. Cut natin dyan. Yan. Isa. Dalawa. Ayan. Nakat natin. Kasi eventually naman po ito tutubo uli yan. Nung pinagkata natin yan, tutubuan po uli yan, no. So huwag kayo mag-alala kapag halimbawang nag-cut kayo yan, no. So ang dami natin nakuha. Kuhanin ko muna to, no, mga ka-MDP. Tapos pakita ko sa inyo mamaya yung gagawin natin dito para mas maparami pa natin, ha. So eto na yung mga nakuha natin, no. Ang lalaki na pala nito, ang haba. Gagawin po natin, kasi yung akin before maliliit lang, ano, pero this one kasi dahil meron mga ganyan pinaka dakon sa ilalim, tanggalin na natin yan, no. So ganyan din naman yan kapag halimbawang lumaki yan at tumaba. Ganyan yung paggawa ng mga Lucky Bamboo, tatanggalan sila ng ganyan. Tapos ito na yung pinaka stock nyo, ang haba na, no. So haba na itong isa na to, pero nakakatuwa lang kasi before hindi ako makapagpadami ng mga Lucky Bamboo, pero talagang yung aking mga Lucky Bamboo yan, pwede ko na siyang kadamihin. So ito pa, tanggalan natin ang mga dakon sa ilalim. Kaya na may mga rust siya, oh. Yan, itong mga rust na to naman, pwede nyo yung i-treat yan sa pamagitan po ng agua oxinada. Yan, tanggalin din natin ito. So yan yung ating mga nagawa, ano. Madumi-dami na din to. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos kuha tayo ng tubig, ano. And ayan, dyan natin ilalagay yung ating mga yan, nagawa, no. So eto po, meron na tayong mga ipopropagate na Lucky Bamboo. Ganyan lang po kasimple. Tapos eventually po, mga 2 linggo, makita nyo po yan, meron na siyang mga roots. Ayan, no, ugat, no. So, ganyan lang po kadali. Mas madali po yung water propagations, ano, dito sa mga Lucky Bamboo. Pero,
wag po yung mga matured na stock na po yung inyong i-propagate, kundi yung mga baby na tumubo dun sa kanyang mga stock yun po ang inyong i-propagate. So eto na nga yung ating mga Lucky Bamboo, and ito pagagandahin na lang natin, tatanggalin natin ng mga brown na edges yung kanyang mga pinakadahon para magandang tingnan. Tapos in-sprayan ko na rin yung kanyang stem ng agua oxinada para yung rust medyo matanggal-tanggal So ayan po yung ating pagpo-propagate nitong ating Lucky Bamboo. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog for today at nakita nyo na po yung mabilis na pagpapadami ng ating mga Lucky Bamboo. Kaya yung may mga Lucky Bamboo dyan na talagang humaba na, huwag kayo matakot na ikat yan kasi pwede yung maging another plants para sa susunod hindi na kayo bili ng mga Lucky Bamboo mapadami nyo na. So salamat ng marami sa mga tumutok, and I hope meron kayo natutunan ngayon sa ating video Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng madaming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunao, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye bye.